Milyon-milyon ang kalamansi sa Pilipinas, pero kinukulang pa rin ng supply ang mga palengke at maging ba ng ating pong mga bayan. Dahil ngayon, grabe ang presyo ng kalamansi. For the first time, ng 3,500 ang per bag, maabot pa ng 4,000 sa Kabanatuan Public Market. Kaya ang ating pong masasabi mga katribya, go-go lang po tayo, may pag-asang humabol itong ating bunga ng kalamansi. Good morning po sa lahat mga katribya, good morning po sa inyo. Ayan, ang ating pong bunga, yung lumalaki na po yung ating mga maliliit. Ay grabe, sana po ay humabol pa sa magandang presyo itong ating kalamansi. Dahil ngayon mga ka-farmers ay nagkakaubusan po ng ating mga bunga. Ayan, magandang araw po at makulimlim na panahon mga katribya. At eto po tayo muli ay maglalagay po tayo ng ating abono sa ating pong kalamansi. At susundan na rin po natin mga katribya ng ating pong pagpapatubig para po nun mabilis pong lumaki ang bunga po ng ating inaalagaan at makahabol pa sa ating magandang presyo mga katribya. Kaya iba pa rin mga ka-farmers, yung meron po tayong inaalagaan, meron tayong minomonitor at nakikita natin yung pag-monitor ng ating kalamansi ay kung nababawasan or hindi. Majority naman mga ka-farmers, expected na po natin yan dahil talagang sabi nga ng iba, para hindi mawala kalamansi mo, hawakan mo sa puno, hawakan mo ang bunga. Kaya lang hindi naman natin magagawa yon na hawakan natin ang bunga ng kalamansi natin. Ang pinaka the best po dyan mga katribya, pagka po pwede na po pitasin, pitasin na po natin ang bunga. Kaya lang sa ating kasi mga ka-farmers, wala pa po siyang katas, kaya hindi pa po siya masyado pang pasok sa buyer. Pero ang karamihan mga ka-farmers ay kinakayod na rin po ang bunga ng kalamansi. Yung po mga maliliit ay napopwersa dahil kulang po ang supply ng kalamansi po natin ngayon. Imagine ninyo, sa public market po namin sa Nueva Ecija sa Cabanatuan, nag 3,500, 4,000 ang naging kalakaran po ng kalamansi. Kaya naman, marami po ngayon mga ka-farmers po natin, lalo na po ang mga buyer, naghahanap ng maraming bulto ng kalamansi. Wala po sila ngayon makuha. Mayroong isang lugar, isang hektarya, kadalasan 10 red bag ang nakukuha. Pero pagka nakakuha ka mga katribya ng 10 bag sa isang hektarya ng kalamansi ay mutyang-mutya yun. Kaya maswerte po yung mayroong maganda pong mga pitasin at nakapagpalaki. Dito naman po kasi sa amin, hindi naman po kami makapagpalaki po ng ating pong bunga dahil agad na agad din naman ng mga lupin. Agad-agad po mga ka-farmers po ng ating mga kawatan. Kahit po yung mga gaholin ay talaga pong pinapatos na. Kasi meron naman kasi pong buyer na kumukuha nung galing sa nakaw. Kaya sana naman ay matiklo yung mga kawatan. Kaya tayong mga may-ari, tayo na lang po mga ka-farmers po yung gumagawa po ng kaparaanan para bantayan natin ang ating pong mga sariling kalamansi. Kaya tayo, mga katribya, ay patuloy po tayong ang ating pag-aalaga. Ano man po ang abuti na presyo, meron kang swerte. Kaya po niyan, meron tayong pinalalaki, meron naman po tayo pong mga maliliit. Kaya lahat po yan, mga katribya, ay inaasahan po natin na magiging harvest po sa kalamansi natin mga katribya. Hindi naman po magbubunga ito mga ka-farmers po ng ganyan kung hindi natin ito aalagaan. Libo-libo man po ang puno ng inyong kalamansi. Kung pababayaan lang din po natin siya at hindi natin aalagaan,
hindi ka makakakita ng maraming bunga. Kaya po, yung ating kalamansi, kahit yan ay konti lang ang puno, kaya lang siyempre, wag naman po yung 10 puno lang, hindi mo mararamdaman ang pagkita mo ron. Mas maganda po dyan, kahit man lang mga 500 na puno, 300 na puno, pag pinagbuti mo po mga katribya ang pag-aalaga, mararamdaman mo rin ang pagkita. Kaya tayo mga ka-farmers, meron tayong pinalalaki ng ating pong mga bunga sa ating kalamansi. Kaya naman, ayun, continuous po ay ang ating ginagawa pong pag-i-spray. Lalo na po ngayon, umulan, nagbigay po ng biyaya sa atin ng nasa taas. Nagkaroon po mga ka-farmers po ng magandang ulan. Libre na po tayo sa pagpapatubig, pero kailangan pa rin nating sundan ng ating abono para naman po sa ating pong mga bunga. Ayan. Di pa po tayo mga ka-farmers naglalagay rito ng ating organic fertilizer. Ayan. Although meron na po tayo ritong nailagay at kada po yun ay nababasa, yun naman po mga ka-farmers ay kinakain po ng ating kalamansi. Kaya nag-i-spray rin naman po tayo ng ating pampalaki rin ng bunga, pantulong din, pang suporta para po sa marami pong bunga ng ating kalamansi mga katrip. At least makahabol-habol po tayo sa maganda pong presyo. Yan. Inipilit na nga rin po mga ka-farmers po yung ating kalamansi. Sabi ko nga, kung sila ay tumatanggap po ng holen, bakit namang hindi? Kaya lang, baka bandang huli ay magreklamo. Medyo, yun, tutubigan na natin mga ka-farmers para po maging maganda po ang resulta. Bilis lumaki ang bunga ng ating kalamansi. Kaya jackpot, pagkakataon ng ating pong mga katribya na meron pong mga palakihin. Samantalahin na po natin ang pagkakataon. Minsan-minsan lang po mga katribya po nangyayari na magkaganyan po ang presyo. 3.5, maaabot po ng pagka talagang walang-wala ay napipilitan ang bayan na kumuha ng 4,000 ang isang bag. Imagine niyo 2026 na pagpasok ay grabe, sumipa ng todo ang presyo ng ating kalamansi. Sabihin, talagang crisis po sa bunga ngayon. Wala po tayong makitang mga bunga dahil nung nakaraang New Year, yung Gregorian calendar, para po doon sa mga nagko-comment sa atin, Gregorian calendar po yun, yung sinasabi natin. Iba naman po sa amin yung sa Christian New Year, yung Hebrew calendar. Kaya yun po mga ka-farmers, ang atin naman po kalamansi, ayan, may mga puno po na madalang, may mga puno naman po mga katribya po na marami. Bakit nagkaganon? May hiwaga po doon. Ang hiwaga doon, siyempre marami tayong kasosyo. Kaya tayo nakikiparte doon sa mga alipores ng mga impacto. Yan. Kaya mga katribya, go lang. Kahit tayo ninanakawan, okay lang. Tuloy lang po ang ating pag-aalaga. Bahala na po yung nasa taas po ang gumanti. Hindi lang po nila kayang kuhanin ganitong size. Yan. Yan yung mga ganyan size. Reklamuhan na sila ng buyer niyan. Pero yung ganito pong medyo lintog-lintog na, papatulan na po yan. Kaya marami na po mga ka-farmers dito sa atin, bawas na ng ating bunga dahil po doon sa ganyang mga sistema o klase ng mga tao. Ang di lang nila makuha mga ka-farmers yung nasa taas. Di na nila maabot na rin yan. Pero iba pinipilit, nakikita po natin, meron na rin pong mga siklat na mga sanga. Pinipilit na makuha po yung nasa taas po mo kasi yun ang buong nandun ang mga malalaki. Iba. Bahala na po ang nasa taas to. May hustisya naman. Hindi man po natin ngayon makamit, ay meron naman pong darating na paghuhukom or panahon. Basta tayo, malinis po ang ating konsensya, kaya trabaho tayo ng malinis, hindi tayo nag-aargabyado, tuloy-tuloy lang, kahit naman po tayo mga farmers po ninanakawan, binibiyaan naman po tayo ng marami pong bunga ng nasa taas,
at nagiging maganda pa ang presyo. Yan naman po ang ating dapat na ipagpasalamat sa may kapal. Lahat ng mga biyayang dumating, dapat ay ating ipagpasalamat. Yan po ang nakadabo doon. Dahil hindi naman po ating po yan kung hindi ipagkakalob ng nasa taas. Kahit nga po sabi nga nila, magtrabaho ka na magtrabaho, kung hindi naman ipahihintulot na bibigyan ka ng nasa taas, wala rin. Uuho at uuho rin ang iyong pinagkakakitaan. Kaya yun lang, meron tayong malusog na pangangatawan at nakakagawa tayo, mabuting pagkakataon, magpasalamat po natin sa taas. Siyempre, kailangan pa rin mga ka-farmers yung pagtsatsaga, pagsusumikap para tayo ay magpatuloy sa ating pangkabuhayan. Ayan, kaya shoutout natin ang lahat po ng mga nag-aalaga ngayon ng kalamansi. Anong sisipag po ng mga tao ngayon? Kung sila ay merong kalamansi ngayon, maglalagay sila ng abono. Kung merong bulaklak, magsasabog po sila ay mag-i-spray ng kanila pong pang-insecticide. Kaya lang, yung kung ilalabas na bulaklak po ngayong January, marami halos po yan mga ka-farmers, ay sabay-sabay. Hindi po natin alam kung ito po ay magiging bagsak ang presyo. Ang ani po niyan, April at May. Yan po, yung mga ilalabas sa bulaklak ngayon ng January. Noong nakaraang kasing mga nakaraang taon, ang April tsaka po ang May, doon po bumagsak ang presyo. Dahil maaga pong nagtagaraw. Ngayon, ang nangyari, dahil po doon sa paulan-ulan, ibang mga nagtitigang ng kalamansi, nasira ng kanilang pagtitigang. Kaya mangyayari po niyan, yung pong bulaklak na ilalabas po ngayon ng sabay-sabay na ulanan, hindi natin alam kung magkano magiging presyo. Kaya lang, ang makapagpapatuloy po mga katribya po ng bunga na yan, yung mag-aalaga. At yung alam ang gagawin sa pag-aalaga. May alaga rin ng alaga, malalaglag din bunga, sayang din. Kasi ang kalabang pong beruan po ng naglalalag, mga katribya, ay ang mga hanip. Hanip, yan po papapula sa bulaklak. Yan po ang mga sumira para hindi na po makabuka ang bulaklak ng kalamansi. Maliliit po yan. Kaya minsan makikita ninyo, yung hanip ay nakakulapol na po doon sa bulaklak. Sira na siya. Tayo mga ka-farmers, meron naman na tayo na maliliit na bunga. Meron na tayong mga gamunggo, meron na tayong gamais, meron na tayong palakihin, meron na po tayong gaholen, lahat ng panahon, meron na tayong mga katibya pong inaasahan. Kaya maglabas man po ng marami pong bulaklak ngayon, bonus na lang po natin ito mga ka-farmers. Kaya yung pong ating pong pag-spray na gagawin na pag-aalaga, tuloy-tuloy lang po yan mga katribya. Paano po? At monitor na lang po tayo sa ating pong inaalagaan. At kung halimbawa kayo po ay nag-umpisa ng mamulaklak ang kalamansi ninyo, umpisahan nyo na po yan ang inyo pong pag-spray. Sa amin naman po ay 2 beses sa isang linggo ang ating pong pag-spray po ng ating kalamansi. Hindi po namin ginagawang paligo, sayado po ng gamot yun. Although bagamat yung iba, ganun ang ginagawa nila, diskarte po nila yun. Hayaan na po natin, marami siguro sila pambili po ng gamot. Pero doon po sa mga nagme-maintenance, low maintenance, chargeable po ang ating pong ginagamit. Kita naman ninyo ang ebidensya, sulit. Marami pong bunga. Ay para po siyang ipinawer spray. Yan. Kaya kung ano po yung magiging labas sa bulaklak niya, yun din na magiging bunga niya sa hinaharap. Okay mga ka-farmers, kita-kita na po tayo po bukas. God bless po sa inyo lahat. Happy farming po sa ating pong lahat mga ka-trivia. Bye-bye.